so yan mga brothers, at tayo mag-change oil. Yung inano natin nakaraan na R9, so check natin yung udo ngayon. Let's go. Okay, so yan mga brother, ito na yung result ng R9. Check natin ngayon. Okay, so yung udo 1953, so hindi natin aabutin ng 2K. Mga 47 km lang naman yung sana, kaso mabibitin. Sobra 100 to 150 km kasi yung a day na tinatakbo ko sa grab food, no? Okay, so siya nga pala, ang kilometer per liter nitong MC ko ay 43.1, and then yung battery medyo pa. Okay, so ito yung total na udo na tinakbo ng ating MC ay 163,378 mga brother, no? Okay, so tinapre-fresh to 120k udo. Okay, so yan mga brothers, bababagsakin natin yung langis ngayon kung ano yung result ng R9. Let's go. So yan, check natin ngayon yung dipstick. Dapat bang magpapalit na tayo o hindi pa? So nakita nyo pa yung kulay, nireregla pa. Let's go. Okay, so yan mga brother, ito tandaan natin lagi, minsan nagkakamali tayo. Mukhang magkakapares lang yung mga sizes ng socket, no? Okay, so pag mali yung nailagay nyo dito and then inikot nyo dito, yung nut, yung bolt, yan, ito, pwedeng mag-loose yan, okay? So dapat bago nyo salpak nyo muna dito, sukatin nyo kung fit siya o hindi, kasi pag malaki ang butas at hindi nagtugma, ibibilugin niya tong mga ipin ng nut. Okay, so yan, pababagsakan na natin yung langis. So yan mga brother, gusto nyo na makita yung resulta, daily grind. Okay, so auto base bago magpalit. So ganito lang talaga ako magpalit ng langis kasi ayaw ko nang umitim siya or tumagal pa, no? So kaya na umusga. Grabe, pulang pula, no? Dami pa. So yan lang naman, R9. Pwede po yan sa Aerox, and then pwede rin po yan sa may mga clutch, no, na mga motor natin. So napakadami pa, no? Okay, so yan mga brother, abangan nyo yung sukat nitong langis na to at kung ilang auto pa. Grabe, so yan, ganito lang ako mag-alaga kasi gusto ko mas tumagal yung engine, hindi basta-basta masisira yung block, piston, tsaka yung ring. Okay, so yun lamang po mga brother, abang ulit tayo sa update. Let's go. Okay, so yan, usapang R9 tayo mga brother, no? So kung napapansin nyo, fully synthetic R9 ginagamit ko dito. Ang sabi nila pang clutch lang to, hindi totoo yan. Okay, so wag nyo papakinggan, dapat magbibase kayo dito sa likod. Okay, so yan, naka-indicate naman na dito, ayan, wet and dry clutch compatible siya, no? So pwede siya sa race, formula, lalo na long ride. Ayan, katulad niyang long ride, daily use, no? Diba? Yung oxidation protection niya, tapos high viscosity index, nandiyan na rin. Friction modified, okay. Yan. Yung shear stable, tsaka yung temperature control. Ang temperature control nito para sa akin, mabilis lumamig sa makina itong langis ng R9, no? Okay, so kung bibili kayo, tingnan nyo dito sa may taas, nandito yung sukat niyan. Yan, kung napapansin nyo, 1 liter. Okay, so mamaya change oil ulit tayo, 900 ml para sa ating MC. And then check din natin yung panggilid, maintenance natin. Let's go. Okay, so yan mga brother, balik na natin to. Yung bolt, ibabalik na natin. Then direct na tayo ng change oil. Okay, so ito na mga brother, salin tayo R9, no? Basta ang R9, pwede po sa clutch, pwede po yan sa my scooter mga brother. So yan, para sa MC natin, 900 ml ulit. Okay, let's go. Okay, so yan, salin na tayo. Fully synthetic, 1040 ang viscosity nito. Okay, so sa akin maganda naman siya kasi medyo matining sa makina, hindi masyadong ma-vibrate. Okay, so next nating vlog, lagyan din natin to ng Ecoline, itong MC natin, kung ano yung magiging resulta. Eco scooter, so gold, tapos na tayo.
Okay, sa racing, meron naman tayong video pero ulitin ulit natin. So lahat naman ng langis ng RS8 na-try ko na dito sa ating MC, no. So tingnan nyo na lang yung magiging resulta ulit mga brother. Let's go. So yan mga brother. Check ba natin yung resulta? Sukatin natin. Let's go. 1950 plus ang tinakbo. Wala pang 2K pero syempre change oil na tayo. Ayaw kong mabilis masira agad yung engine, magusok yung aking engine, no? So kailangan alagaan natin sa langis ang ating makina. Yun lamang po. Lahat naman ng langis magaganda pero merong mga difference yan na may pagbabago sa pagtakbo natin sa araw-araw, no? Merong mabilis masunog, merong hindi mabilis masunog, no? So yan, ito naman for hindi siya promote, talagang subok na talaga, no? Salamat sa mga brother nating sumusuporta diyan ng ating RS8 lubricants. Okay. So, tingnan natin resulta. Okay, at kayo na rin umusga kung talagang quality ang langis ng RS8. So, almost 800 pa. Okay. So, next, sige mga brother, subukan natin sa 2.5. So, ito normal to. Hindi to nangangain. At talagang pwede pang daily grind. Okay. So wala namang masama subukan mga brother, subukan nyo lang. Okay. 800 plus pa yung natitira. So mapula pa. Diba? Okay. Yan lamang mga brother. Kung may nakita kayong RS8, subukan nyo din. Baka sakali masiyahan kayo sa performance nitong lubricants. Let's go!